Masikip na masyado sa loob. Mainit. Wala na matunugan. Mahirap kasi walang dalaw. Umihigaw ako sa simento na walang sapin. Mainit din po kasi minsan. Malungkot at magulo, ganyan ilarawan ng mga preso ang kanilang sitwasyon sa bilangguan. Pinahirap pa ito ng masikip at nakasusurasok nilang mga kulungan. Dahilan para magkasakit at mamatay ang ilan dahil sa kakulangan sa ventilasyon at nakahawang mga sakit tulad ng tuberculosis, pulutong at tigdas. Pero sa gitna ng mga peligrong ito, may kakampi sila sa kanilang kalusugan. Ako si Dr. John Paul Borlongan, isang medical section chief dito sa Bureau of Jail Management and Penology. Nag-aalaga ako or tumitingin ako ng mga pasyente dito sa mga kulungan, sa mga bilangguan. Epekto siya nung pagka-high blood. Either hilong-hilo, dalutang, or nasusuka. Hindi ko pinangarap na sa kulungan maging doktor. Ang alam ko lang, sa doktor, nasa community siya, nasa clinic, nasa health center, nasa ospital. Nag-try kasi ako ng private practice for 3 years. Nung napunta ako sa BJMP, parang dito ko na-feel yung fulfillment or satisfaction. Kasi alam ko na may mga pasyente ko na nandyan lang at kaya ko silang gamutin kahit na wala silang binibigay in return. Ang suspecha ko po baka meron lang tayong tubig din dito dahil sa manas, kaya nahihirapan ko yung huminga. Para sa 111,000 inmates sa buong Pilipinas sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, 15 lang ang jail doctors na tulad ni Doc Paul. Ibig sabihin, bawat doktor nakatoka sa higit 7,000 preso. Ano talaga nararamdaman niya? Kahapon lang, kanina lang. Nakatatanggap ang mga doktor ng 360 pesos na hazard pay per quarter. Pumapatak ito sa 120 pesos lamang kada buwan. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit kakaunti lang silang jail doctors. Sa mga jail o sa mga jail facility, walang laging doktor. For emergency cases, hindi agad-agad madadala sa ospital yung pasyente kasi kailangan ng court order unless na talagang emergency siya. Hindi lang doktor ang kulang sa mga bilangguan, pati ang budget para sa mga gamot, kinakapos din. Wala ring sapat na pasilidad para sa gamutan. Ganito man kalala ang sitwasyon ng gamutan sa bilangguan, buti na lang at may mga katulad ni Doc Paul na hindi tumatalikod sa responsibilidad. Ang responsibilidad na mabigat sa amin bilang health professional, bilang doktor sa bilangguan, ma-maintain namin or mas mahigitan pa namin yung health nila sa loob para paglabas nila, malusog pa rin sila. Sa ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng problema kasi nga hindi natutuganan ng ganun. Dahil sa kakulangan siguro sa budget, sa facility, hindi siya ginawa or inisip nung dating panahon na magiging ganito ka-congested yung jails natin. So nagkakaroon ng problem sa health ngayon sa jails. Magulo man at masikip sa loob ng mga bilangguan, kahit papaano ay magaan sa pakiramdam ng mga inmate ang kaalamang may mga doktor na kumakalinga sa kanila. Yung kagandahan po ng may doktor dito sa loob, mas madali pong naaagapan yung pangangailangan ng may sakit. Malaki, malaking kahalagan talaga. Kasi tulad namin, magkakasakit kami. Kailangan namin yung talaga ng mga ganong tao. Nagbibigay ng pangangailangan namin. Ang isang pagiging doktor ay marangal na profession. Yun yung tumatak sa akin. So hindi lang ako doktor na maupo sa clinic. Magiging doktor ako para sa pagbabago ng community natin. Para kang kamay ng Diyos na gagamitin niya para magpagaling. Masaya ako today because ang girlfriend ko umuwi na siya galing Thailand tournament na nawala siya ng mga 4 days.